activity? Monday naman sa kanya. Oo nga dito. Hindi na opening? Monday. April 1. Pwede ko ba kayo po ay ano ay nilong? House dressing? Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Metro at Mega Manila. Live na live po tayo dito sa Bayan ng Gasan kung saan ay opisyal na nga pong pinasinayaan at binasbasan ang atin pong bagong-bagong branch ng Solomon's Bakery Shop dito po sa Bayan ng Gasan, Marinduque. At makikita po ninyo sa ating likuran, alam nyo po ang Solomon's Bakery Shop ay pinipilahan hindi lamang ng mga Buwakenyo bagkos ay ng mga taga-Mugpog at ng mga taga-Gasan dahil sa mahabang panahon po ay sila ay nagpo-provide o sila ang binibilhan natin ng masasarap na pandesal ito yung mga nakikita natin sa likod na mga nakadisplay sa kanilang estante And finally, nandito na nga po sila at dinala mismo ng mga may-ari nito ang kanilang bakery o ang kanilang tinapayan dito po sa Bayan ng Gasan para mas mailapit ang kanilang mga produkto sa kanilang mga consumer o sa kanilang mga palaging mga bumibili ng kanilang mga produkto, lalong-lalo na nitong mga tinapay na ipapakita po namin sa inyo. So kanina po ay benendisyonan ang establishmentong ito kung saan ay nandito po ang shop ng Solomon's Bakery ni Father. Tatanong natin, nakalimutan ko yung pangalan ni Father, pero mga kapiling po natin sa pagkakataong ito, ang konsehal ng Bayan ng Buwak at kumbaga ay parang may-ari ng Solomon's Bakery Shop. Ang atin pong tinutukoy, Konsehal Nick Solomon. Magandang hapon, Konsehal. Magandang hapon, Myong, at sa ating mga nanonood dito sa Marinduque News Network. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Una, congratulations dahil finally nabuksan at nagkaroon na ng panibagong, kumbaga inanganak na ang matagal ng pinipilahan, ang bahagi na ng kasaysayan pagdating sa tinapay, dito sa bayan ng, hindi lamang sa bayan ng Buwak, bagkos ay sa buong Marinduque. Ito ang Solomon's Bakery. Dahil kapag sinabi natin, mga tinapay ng Solomon's Bakery, parang yung mga tito-tita, mga lolo-lola natin, talagang maaalala ay ang pangalan ng inyong bakery shop. Anong pakiramdam na finally nanganak na at nagkaroon ng isang branch ang Solomon's Bakery sa mahabang panahon dito sa Bayan ng Gasan? Actually, Myong, blessed, sobra. As in, sobrang blessing talaga. Hindi namin ito inaakala noon man. Talagang ang focus lang talaga namin is maibalik yung sigla ng bakery namin before. And eventually, we were able to achieve that goal. So ngayon, actually nagsimula ito Myong nung nagde-deliver kami ng products eh. Gusto namin ilabas sa buwa ang products ng Solomon na katulad ng ginagawa ng aming lolo dati. At nakita namin na talagang malaki pa yung potential. So ngayon, nag-isip kami na talagang i-share namin yung blessing na ginagawa, yung binigay sa amin ng Panginoon by giving or by having a branch here in Gasan, and as well as para may pakita ulit or may paramdam ulit. Katulad niya na sinabi mo kanina, yung mga tito, yung mga tita natin, once na banggit ang Solomon's Bakery, alam mo yung parang may nagpa-flashback na nung bata sila. Usually kapag nakakausap ako ng mga ganung tao, ang talagang sinasabi nila, naku, nung bata ako, ganito, ganyan, dito ako bumibili sa inyo. Naku, nung bata ako, sila na tatay, ganito pinapasulubong sa amin. Sobrang sarap sa pakiramdam na iba yung feeling na sinasabihan ka kung ano yung magagandang memories nila na nabuo bilang isang pamilya na kadikit ang inyong produkto or aming produkto.
Ayun. And sabi ko nga bakit ang bayan ng Gasan ang napili ninyo na una kasi parang 'di ba ito ang pinakaunang branch nyo ngayon, maliban doon sa inyong yung ating bakery shop na matatagpuan sa bayan ng Buwak. Tama ka doon, Myong. Sapagkat sa mga pagtatanong-tanong ko rin sa aking mga tito, syempre sa aking tita na may-ari ng Solomon's Bakery talaga, ah, mas maraming beses daw pumunta dito ang lolo at lola namin kasi sa mga tiyangge. So may tiyangge dito sa bayan, may tiyangge din sa Libtangin. So mostly likely talaga daw, mas malaki ang market nila kapag dito sa Gasan. And eventually totoo naman no, dahil mas kilala ang Solomon's Bakery talaga dito sa Gasan din. So almost exactly the same lang din ang popularity niya sa Buwak. And nakakatuwa yung isipin mo rin sa bahagi ng mga negosyante na dinadala o nilalapit ninyo yung inyong mga produkto sa ating mga consumer o sa ating mga bumibili nito. 'Di ba yung mga taga dito sa Gasan, dahil alam naman natin na malapit lamang ang Gasan sa bayan ng Buwak at lalong-lalo na kapag araw ng linggo kung saan ay tiyangge sa bayan ng Buwak, siguro sinasamantala ng mga taga Gasan na bumili at dumaan na rin sa inyong bakery para pasalubong sa kanilang mga anak. And finally dito, hindi na sila pupunta sa bayan ng Gasan dahil sa bayan ng Buwak dahil dinalan nyo na nga ang produkto dito sa kanilang bayan. Yes, that's true, Myong, no. Mas nilapit namin yung mga produkto talaga namin. Kasi dito, Sir Myong, before, ang dinadala lang talaga namin dito was the tasty, the buns, and the hotdog. Other than that, wala na. However, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga pasalubong ng mga magulang sa ating mga kabataan, mas binagdagan namin na pwede nilang maging pasalubong pag pauwi na sila or pwede maging baon ng mga bata pag pagpapasok. And not only that, sa mga negosyante din, sa mga nag-burger, nagtitinda ng mga restaurants dito, sa mga nag-burgers and everything, mas nilapit pa namin kasi before, mas nahihirapan sila na kumuha sa amin sa Gasan because of the logistics. So ngayon, mas mapapadali na yung logistics namin at mas magiging maganda yung partnership namin. And mas magiging kumbaga less yung gastos kasi kung pupunta sila doon every time na mabili at kailangan nila ng buns o ng mga tinapay para sa kanilang business, it entails cost yung transportation, ang mahal pa naman ng gas ngayon, di ba? Pero true enough, dahil nandito na, mababawasan yung kanilang yung gastusin nila. Yes, that's true, Myong. At mas mapapadali din kasi minsan yung 'di ba kunyari may negosyo tayo, biglang naubusan ng buns. No, at least merong sigurado ka na iba na yung pakiramdam mo na okay lang kasi nandiyan na malapit naman, takbo na lang tayo dito. Yung anak nila, takbo na doon, nakabike o naglalakad. Yes. Unlike na yun din yung isang challenge namin before do sa mga gumagamit ng mga products namin ng mga restaurants na nahihirapan sila kapag biglang naubos, hindi na sila makakapunta agad sa Buwak. Ayan. Sabi ng mga kababayan natin, sabi ni Marilu Labrador, ang paborito kong bakery, ang sarap ng tinapay nila. Thanks Solomon Bakery, Gasan Branch and Buwak. Sabi ni Rosane Sadicon, ang sarap ng monay na may asukal dyan sa bakery na ito. Okay, so yung aking katanungan na isa, ano ba yung pag sa mahabang panahon dahil ikaw ay maliban sa pagiging konsehal mo ngayon, dahil, pero bago naman ikaw maging konsehal, talagang ikaw at nakita ko nung pandemya na talagang umiikot dito sa ilang mga bayan malapit sa inyong shop at nagdadala mismo sa mga kabahayan at sa mga tindahan ng kanilang mga paboritong tinapay. Ano ba ang karaniwang binibili na tinapay at ipinagmamalaki ng Solomon's Bakery? Good question, Myong. Ang talagang pinaka-best product namin, we have the top 3. The number 1 is our pandesal. Na yun ang pinaka-best product talaga namin. Secondly, the tasty. And then the third is the pandekoko and the monay. Ayan. So depende yan kung ano yung klaseng gusto mong pagkain eh. Depende kung paano mo siya gustong kainin. Usually yung mga matatanda pag sa kape either yung buns namin or yung
pandesal, ayan. Ako may favorite ako ditong tinapay. Mamaya nakita ko available so mahingi ako ng isa. Pero bago yan, Konsehal Nick, may mga nagtatanong dito, saan daw matatagpuan yung Solomon's Bakery Gasan Branch? Matatagpuan po ito dito sa may tapat po ng munisipyo na bagong ginagawa ho ng mga stalls. Ito ho ay malapit din sa DRB. I think this is Osmeña Street eh. Nasa likod lamang po ng M. Luelier. Yes. Oo, yun yung pinakamabilis pong hanapin. Yung di po ba, kung galing po kayo ng Buena Vista, tapos ay may papasok ng bayan ng Gasan, kayo po ay makanan. Bago po dumating kayo sa M. Luelier branch, nasa likod po yung shop ng Solomon's Bakery Shop yan. And madali lang pong hanapin. Though bago lamang yung building. Pero bakit pasok tayo dito So ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Ito yung buns, ito yung tasty po nila na muli nating tatanungin kay Konsehal Nick pero na-share na niya kasi sa akin before kung bakit kakaiba at bakit tinatangkilik ang kanilang bakery. Ano yung pagkakaiba nilang ng bakery shop nila doon sa mga kasalukuyang mga bakery shop na nagsulputan. So mamaya kasi yung sinabi mo sa akin niluluto mamaya tatanungin natin yan. So yun yung naalaman ko kay Konsehal Nick nung isa sa panayam ko sa kanya before. So ito ho yan. Pero nakita ko ho yung favorite ko po dito. Hindi lang kita makakapasok, pero ito po yung favorite ko. Yan. So ito po talaga ang favorite ko, bibingka. Ang sarap po ng kanilang bibingka, promise. Ito po ay napakamura pati ng... Magkano yung ganito? Sa ngayon, yaan ay 20 dito sa atin. Okay, 20 pesos. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ito po talaga ang favorite ko. Ang sarap po nito kapag hapon, merienda. Oo. And of course, yung kanilang pandesal. Oo. So, tour mo naman kami sa mga tinapay na meron kayo dito para mag-flashback again sa mga alaala ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung wala na dito sa Marinduque, na hey, pasalubungan nyo naman kami nanay niyan, tatay niyan, dahil meron na sagasan, bilhan naman kami pag maparoon sa Maynila. Thank you, Mayong. Actually, ang gusto ko talagang is the pandesal. Okay. Our pandesal will be available at exactly 4:30 in the morning. Bilis maubos ha. Minsan kasi pag napunta ako doon, wala na. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako kasi tinatangkilik talaga nila. It's a positive problem. Yes, of course. And sa marami nagtatanong bakit hindi daw dagdagan sa saga, sa buwak. Actually, dinadagdagan namin. However lang syempre may mga times hindi naman ganun din kadali yung pag masyadong marami, ganyan. And dito naman, marami talaga na nagre-request na maglagay ng branch dito. Kasi katulad ng sinabi sa akin ni Mayor kanina, Nick, alam mo ba, na kami ay pumupunta pa ng Gasan everyday. Nagpapadala ko ng pera sa JO namin para lang pagpapasok siya dito sa amin sa Gasan, may dala siyang pandesal galing sa inyo. So sabi ko, Mayor, wag na po kayo mag-alala kasi every day, starting at 4:30 in the morning, meron na kaming pandesal. So ulitin po natin ha, 4:30 ng umaga, available na po ang kanilang masarap na pandesal dito po sa ating Solomon's Bakery Shop, Bake Shop, dito po sa Gasan Branch. Okay, yung tanong ko, bakit nga ba masarap? Hanggang ngayon, hindi nag-iiba ang lasa ng mga tinapay, lalo na ng pandesal, ng inyong tasty, tsaka ang lambot. Bakit ganito kasarap ang inyong mga gawang tinapay dito, Konsehal Nick? Ano ang kakaiba? Actually, first thing siguro is the consistency. It's very, very important na maging consistent ang isang produkto natin. Kasi sa amin we're the one who's manufacturing it. So, usually, nangyayari sa iba, especially alam mo naman mahilig tayong kumain. Di ba pag kumain tayo, na natikman natin na sobrang sarap, then pag bumalik tayo, biglang nag-iiba yung lasa. Yung perception natin, ay bakit ganun? Bakit biglang nag-iba yung lasa? So for me talaga, it's the consistency of the taste and everything that it comes with sa bread. Secondly, lahat pa rin ng ginagawa namin, niluluto pa rin namin yung iba sa pugon at iba yung binibigay na aroma talaga. Ayan. Yun yung amoy ng tinapay nila na talagang aamoy-amoyin mo bago mo kainin sapagkat ang sarap amoyin. Oo. So, maliban dyan, Konsehal Nick, nakita natin dito po yung mga buns.
nila. So yung mga naga-burger, dito na po kayo punta. Maganda pang kanilang buns dahil malambot po at kahit kinabukasan or the following day, hindi po agad natigas. Yan. So yan po ang isa sa mga nagustuhan at sa pagtatanong ko rin sa kanila pong buns dito po sa Solomon's Bakery. Kala mo hindi ako updated ah. So proceed naman tayo doon kasi may nakita ko, meron din kayong meron din ditong mini branch ang ating nakipag-partnership ka din pala kina Ate Dot Leiko ng Lumang Bahay sa Tres, ang ating masugid na kaibigan. Hi Ate Dot. Oh, so kakaano rin sila, kakabili na rin sila dito ng Nung mga cakes po at saka lahat po ng mga products po ng bahay sa Lumang Bahay sa Tres. Ayan. Available na po din dito sa Solomon's Bakery branch ng Gasan. Opo. Actually, ito rin kasi yung gusto ko. Noon pa ako naghahanap na talagang ka-partner ng cakes. Kasi as alongside with the breads, cakes naman din ang hinahanap ng mga kababayan natin. And syempre, namin din. Mahilig kami. Sabi ko kay Miss Dot, sakto. Andyan yung paborito ko, which is yung mango cake. mango float yan, cake. Oo. Yan. Mango cake mismo. Ayun. And also, yung choco brandy cake nila, this our favorite at mura pa rin. Oo. Yun yung pinakamaganda kay Ate Dot. Hey Ate Dot, nandyan sila. Mamaya, yan, so bago tayo magtapos, siguro pakita natin yung ilan sa mga tinapay na meron po sila dito. Ito, anong tawag diyan? Sir Myong, ito... Pwede tayong pumasok doon sa loob. Pasok lang kami ha. Yan, dito tayo daan kasi may halaman. Diyan lamang po kayo habang nagasalita ako. Special shoutout po sa lahat nating mga kababayan na nakatunghay ngayon sa ating programa. Kay Vian Pantoja is watching. Ang sarap ng mga tinapay dyan. Weng, Mabutes, Emilia, Jeric, Michael Go. Wow, masarap talaga kasi po may kasamang pagmamahal ang paggawa nila. Wow, oo nga, di ba? Oh, anyway, isa-isahin natin ang mga tinapay na meron. Ito, favorite ko din to. Bigyan mo na ito sa akin. Joke. Ito ba ang kanilang pandi koko. Ang sarap po ng kanilang pandi koko. Minsan kasi pag pumunta kami doon, ba't ang bilis maubos ng tinapay ninyo? Actually, hindi ko rin alam, to be honest. Pag pababain ko na yung staff namin, uy, bila daw mo at kita makain ng tinapay. Wala ng pandi koko, ang bilis maubos. Masarap. Masarap kasi. Ayan. So, Myong, andito yung pandikoko namin. Ayan, ito po ang pandikoko namin. Isa sa pinaka all-time favorite ng mga tao. Pagdating ng mga bandang alauna, Buksan ko na lang isa. bandang alauna, ayan, ako na muna maghahawak Myong at para, bandang alauna po ng hapon, available na po ito sa Buwak branch. Ayan. So, we make sure, Myong, isa pa, we make sure na all of our breads are freshly baked every day. Kaya naman, ang bilis maubos. Yes. Kasi hindi kami gumagawa ng sobrang dami and then papatagalin namin ng 2 araw or 1 araw kasi kapag tumagal ang tinapay, nawawala din yung lasa niya. It evaporates din, no? Kaya mo, grabe yung consistency talaga ng tinapay ninyo. Kasi alam mo, sa totoo naman, para sa kabatiran po natin mga kababayan, hindi naman po ako lumaki sa Buwak. Sa Turis po ako lumaki. Pero, nung natikman ko po sa unang pagkakataon ng inyong tinapay, 2020, pasensya na po, 2020 ko pa lang po na natikman ang kanilang tinapay dahil alam ko naman po na isa na sa itong batikang pandesal, tinapayan sa buong probinsya at sa bayan ng Buwak. Pero 2020 lamang po kasi ako, nag-for good, dito sa Marinduque, nag-for good dito sa Buwak, not for good, pero nag-stay ng mahabang panahon at mahabang oras dito sa Buwak. At nung ko lang natikman, nung 2020 hanggang ngayon, 2024, the same quality, the same texture, yung lambot, ang sarap ng lasa, yung consistency talaga ang the best, pinaka-the best. Katulad nga yung sinabi ko, again, our top priority is the consistency. Kasi kahit ako, kumakain ako sa mga ibang restaurants, mga ganyan, yun din ako nadidismay minsan na sobrang sarap sa una and then afterwards biglang nawawala kasi iba daw yung ganito, iba yung ganyan. So talagang sa amin, we make sure that everything is consistent. Sabi nila, yung kalihim din po, sobrang sarap po dyan sa inyo. Nasaan ang kalihim mo? Ito ang kalihim. Secretary in English. Yan. Kalihim na tinapay. Ito po. Oh, totoo po, masarap din po ito. Oh, na-miss mo na, kabayang Bivet Pimentel, ang kanilang kalihim. And then ito, putok? Pinagong na maliliit. Oo, kasi yung iba, ayun, gusto nilang medyo mas marami. Ayan. And of course, yung ito,
One of your favorite, the ube. Ube. Oo. Yan yung halos laging ginahanap ng mga kababayan talaga natin pag umuwi lalo sila. Oh, bibili na po kami ng tinapay dito. Bibilin ko na po itong isa. And then ito. Ay, ito pala. Nabawasan na. And then, isang tinapay na gusto ko. Ano? Ito. Yan. Bibingka. Kasi po itong bibingka, alam niyo po ba, inabot ito ng, nakalimutan ko na meron pala akong bibingka sa bag. Sa mga 1 linggo na siya doon. Pagdating, ang sarap pa rin. Parang habang nalulumay na sarap. Actually, iba kasi ang floor niyan. Ang mga third class floor, mas mahaba ang lifespan niya. Hindi agad nagkakaroon ng amag and everything. Pero itong mga malalambot, the first class floor, mas masarap siya kapag mas bago. Ayan. So ito talaga, totoo po yan. Habang nalulumay, lalong nasarap. Parang ito. Proven ko po yan kasi ito po ay minsan nang naiwan sa aking bag na 1 linggo. Pagkatingin ko, meron pala akong tinapay. Ito ang tuwa ako at meron po akong bibingka. Yan. So nako, high school pa lamang po ako, Solomon's Bakery na yan. Ngayon senior na ako, mayroon pa rin pala watching from Binangonan, Rizal. Sabi ni Flory Ranin. Thank you so much po. And babalik tayo doon at bili na po kayo. Bukas kayo anong oras? We're open every day. Holidays, kung ano man 4:30 yan. in the morning. 4:30 in the morning. Up until? to 7 p.m. So officially, ngayon, magsisimula na po ang kanilang pagbebenta dito ng mga tinapay. Dito po sa Gasan Solomon's Bakery Branch. Alas 4:30 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mina. 7 ng gabi. Okay. Yung bukas, sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa bayan ng Gasan, iniimbitahan ko po kayo na tikman po ulit natin ang magbabalik ng memories natin sa nakalipas. Ayan. Bukas po. Lipat muna tayo ulit doon, Konsi. Kasi parang hindi tayo nakikita yung iyong kagwapuhan dyan. Ang ganda pa. Ay, sorry mo, naumpog po ako. Ayan, so mabababa yun ha. So, naumpog ako. Talagang may bloopers na naman kita ngayon sa ating live feed. Okay. So, ayan. So, Konsi, bago tayo magtapos para sa ating live feed ngayong araw, once again, congratulations. Pero siguro imbitahan mo ang ating mga kababayan na tangkilikin at pumunta dito. And mga mensahe mo para sa kanila? Tuloy na sumuporta sa inyong tinapayan. Maraming salamat po, Sir Myong. Again, gusto ko po kayong hikayatin at sana ho tangkilikin natin mga Gasayenyos na ang Solomon's Bakery po ay bukas na simula bukas ng umaga, 4:30 in the morning. Meron na po tayong masarap at napakainit na pandesal. Ayan. Ang slots po namin sa pandesal is until yung maubos yung aming pandesal. Ayan. But everything else po, we make sure din sa ating mga kababayan sa dito sa Gasan na lahat ho ng tinapay na i-display po namin dito are freshly baked breads. Ayan. At gayon din po, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtatangkilik sa aming pong produkto, sa aming pong Solomon's Bakery. Alam mo yung isa pa kung bakit dito namin pinili sa Gasan ang magkaroon ng branch. Kasi dito namin sinimulan na mag-deliver ng tasty at talaga namang tinangkilik agad. At talagang, to be honest, bulk, pagdating sa December and January, almost pumapantay ang sales namin ng Buwak and Gasan. Congratulations, baka naman. Okay, pero bago yan, how long na ba sa industriya ang Solomon's Bakery? It was established when? As far as I know, at based din sa aming tita, which is si Dr. Noroy Har Solomon, si Tita Baby kung tawagin, it all started in 1952. Na nagsimula siya sa Monay lang ang tatay ko, na talagang 1952. Yun. So more likely 72 years old? Yes. Ang dami yun ang napasaya ng mga bata na ngayon ay senior na, sabi nga nung isa kanina. Maraming salamat Konsi and sa family Solomons for another blessings and another tawag dito business opportunity na binuksan ninyo sa ating bayan ng Gasan. And salamat din po kay Father Elino. Yes, Father Lino, thank you so much. Pagpayag mo po na ikaw po ang aming maging
pag-bless dito. Siya din po kasi ang ninong namin. Ayan, isa po sa ninong namin sa kasal. And syempre po sa ating bisita po kay Mayor Tolentino ng Gasan. Mayor, maraming salamat po. Sanawa po, pagpatuloy po natin ang talagang pagserbisyo ng tama. Alam mo, Mayong, hindi ako nahirapan. Naging open ang Municipality of Gasan sa mga businesses ng ganito. Kaya po sa ibang mga investor na gusto o mga ibang negosyante na gustong maglagay ng kanilang negosyo dito sa bayan ng Gasan, tara na po, maglagay na po tayo. At sigurado po, 101 support ang binibigay sa inyo ng Municipality of Gasan. Once again, thank you so much, Konsehal Nick Solomon, and congratulations sa inyong new ventures. Yan. Alright, sa mga kapiling natin para bumati rin, ang ating kaibigan, si Ate Dot. Hi, Ate Dot. Punta kayo dito. Yan, para bumati, At dahil naglagay din kayo ng, nauna na si Nick, maglagay ng ating paboritong Choco Brandy Cake mula sa Lumang Bahay sa Tres, made by Miss Dot Leiko. How are you? Nakalimutan ko na nga dahil ang tagal na, it's been a long, birthday ko pa ako huling nakakain. It's been a long time. Yeah, 3 days, yeah. So, mensahe na lamang sa ating, bakit naman naisipan na maglagay din ng Choco Brandy Cake dito sa bagong bukas sa Solomon's Bakery? We'd had kasi Choco Brandy here than before. Pero at that time, tuloy-tuloy yung brownout sa Gasan. So we've had difficulty with our cakes. Diba yung mga 12 hours na ilang beses sa isang linggo. So that was like last year. And then this year, Nick offered na, binanggit ni Nick na mag-open siya dito. Tapos meron din kaming business dealing sa Buena Vista, which we'll announce next month. Pero for now, Lumang Bahay sa Tres are Choco Brandy, Mango Salvo, Ube Baby Cappuccino, Black Forest. Lahat po ng aming product line ay available dito every day. From 4:30 in the morning, tinalo yung 6 a.m. namin sa Buwak Hotel at saka sa Buena Vista. So, sa mga tagagasan, kanina Mayor Tolentino was here, yung mga staff niya. So, try niyo po sa mga hindi pa nakakatry sa mga suki namin, mas malapit na, you no longer need to go to Buena Vista. So, ayun. Message na lamang ng congratulatory message sa Solomon's family. So, eto kasing Solomon, talagang institusyon na to sa larangan ng pagbibake, sa pandesal nila. Us from Buena Vista, before we go to Balanacan, dadaan muna kami ng Solomon exacto 5 a.m. in the morning so we can buy pandesal and take it with us sa ship. Nakapila na yan as early as 5 a.m. yung mga tao sa Buwak. So, para matikman nyo the same feeling, yung mabango itong kalye na to, then you'll have really hot quality pandesal early in the morning. Pumunta na po kayo dito sa Solomon's Bakery starting tomorrow, Palm Sunday, pagkatapos ng misa, diretso na po kayo dito. Alright, thank you so much, Miss Dot Leiko, and congratulations sa in-announce mo na kanina to the Solomons. Congratulations. And baby, tara, gusto ko mapakita si baby. Tara dito, baby, ang aming baby. Yehey! O, say good afternoon. Good afternoon. Come here. Just the cake. Go there. Yan. Okay. Good Say afternoon. Alright. Baby, thank you so much sa pagdala sa akin ng cake ng birthday ko, ha? Wala sound kasi. Walang sound kasi. Oo. Meron yung sound doon sa TV. Pero dito, hindi mo mapapakinggan. Alright? So, salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na tumutok. At hi Kuya Nong, tumutok sa ating programa dito po sa ating live coverage sa binuksan na nga po, opisyal na pagbubukas at pagpapasinaya ng atin pong Solomon's Bakery branch dito po sa Solomon's Bakery Gasan Branch. Ako po si Romeo Matac Jr., nag-uulat at naghahatid ng mga pinakahuling kaganapan mula po dito sa bayan ng Gasan. Diyan lamang po kayo at kakainin ko na ang masarap na pandikoko nila. The best. You want? Baby, come. You want? You want? Really? See you po mga kababayan. God bless everyone. Congratulations, Solomon's family. Bye-bye. I love you.